Mark chapter 1 verse 1 to 8. Ito ang magandang balita tungkol kay Jesus Christ, ang Son of God. Nagsimula ito gaya ng sinulat ni Prophet Isaiah. Sabi ng Diyos, ipapadala ko ang aking messenger. Mauuna siya sa iyo para ihanda ang dadaanan mo. Siya yung boses na sumisigaw sa desert na nagsasabing, ihandaan niyo at ituwid ang dadaanan ng Panginoon. Kaya dumating si John the Baptist sa desert at nag-preach siya ng ganito. Magsisi kayo at talikuran ng mga kasalanan nyo at magpabaptize para patawarin ng Diyos ang mga kasalanan nyo. Pinuntahan si John the Baptist ng maraming tao galing Judea at Jerusalem. Inamin nila ang mga kasalanan nila at nagpabaptize sila kay John sa Jordan River. Ang damit ni John ay gawa sa balahibo ng camel, balat ng hayop ang belt niya at ang pagkain niya ay insektong locust at wild honey. Pinrich niya, may darating pa na mas makapangyarihan sa akin, di ko nga deserve na yumuko at tanggalin ang sandals niya. Binabaptize ko kayo sa tubig pero ibabaptize niya kayo sa Holy Spirit. What an introduction, di ba? Introduction kay Jesus Christ. And John the Baptist is Jesus' cousin. Pinsan siya kasi magkapatid si Mary at saka si Elizabeth. Si Elizabeth po ang nanay ni John the Baptist. And si John the Baptist ay para siyang mirroring ni Elijah, ni Prophet Elijah. Kasi there's a prophecy na at the salvation times or sa pagdating ng Messiah, merong Elijah na magsasabi or magpipreach na magpe-prepare sa way ng Messiah. And sobrang nare-resemble ni John the Baptist yung prophecy na yun. And ang amazing lang na the prophecy or the prophet Isaiah's prophecy was made 400 to 600 years ago. Bago to nangyari tong panahon na to. At ito pong mga tao na to ay napatunayan po sa history na nabuhay sila. Kasi si John the Baptist in the future accounts, ipapapatay po yan, ipapapugot po yan ng ulo. Ang nagpapugot po ng ulo niya ay isang Roman governor at may katungkulan, kaya kasama sila sa history books kasi kumbaga embedded siya sa history, hindi lang siya basta sa Bible makikita. And that's the way of God to incorporate the scripture, kasi alam na din naman ng Diyos na darating yung time na maraming magpapabulaan ng Bible. And kung alam natin, kung makwento ko lang sa inyo yung history ng Bible, grabe yung pinagdaanan ng Bible. Maraming beses siyang trinay na maitanggal, maitago, wag mo publish, wag maging book. Kasi there's power in literature. Nakita natin yan. Bilang mga Pilipino, alam natin there's power in literature. Sa buhay ni Jose Rizal, literature yung ginamit niyang sandata para ipaglaban yung kalayaan natin, di ba? So, pero, back tayo sa scripture, the Gospel of Mark started the Gospel through the introduction of who Jesus is. At ang nag-introduce is si John the Baptist. Base sa kwento niya, this is, ano yung sinabi ni John the Baptist? May darating pa na mas makapangyarihan sa akin. Hindi ko nga deserve na yumuko at tanggalin ang sandals niya. Binabaptize ko kayo sa tubig pero ibabaptize niya kayo sa Holy Spirit. Nilulubog ko kayo sa tubig bilang tanda ng pag-amin nyo ng kasalanan ninyo at pagsisisi sa inyong mga kasalanan. Pero ibabaptize niya kayo, ilulubog niya kayo sa banal na Espiritu. And yun yung nararanasan ng mga naniniwala kay Jesus Christ ngayon. Lahat ng tumanggap kay Jesus Christ ng totoo sa puso niya at nag-alay ng buhay na nag-commit na, Lord, I will follow you Jesus, ikaw na yung master sa buhay ko at hindi na ako, nakakatanggap ng Holy Spirit. Ako po, nung natanggap ko yung Holy Spirit, it's so empowering and it's so great na alam mo, siya yung nagre-remind sa'yo ng mga bagay na narinig mo na, natutunan mo na through the Bible reading, through the preaching of the Word. And siya rin yung nagko-convict sa'yo kapag minsan off ka na. And ako po bilang isang tao po, ako po ay may 2 anak na 6 at saka 5 years old na parehas lalaki. Minsan umaabot talaga yung inis mo sa kumbaga, nagkakasala, nagkakamali, napipikon, nagbabasketball ako, minsan nagkakapikunan, nagdadrive ako, may nagkat, napipikon. I'm not perfect. I'm just doing this kasi Jesus compelled me
to share the gospel, the good news. Napakagandang balita po kasi nito. That the Jesus, the God who is so great, matagal nang pinrapisa yung pagbudating niya. And even John the Baptist know na kahit siya, hindi siya karapat dapat magtanggal ng sandals. And when Jesus came, what did He do? Hinugasan niya yung paa ng mga disciples. Hinugasan niya yung paa nila Peter, nila Judas. Hinugasan niya yung paa ni Judas. Hinugasan niya yung paa ni Pedro, ni Juan, ni James. And lagi niya tinuturo, I came to serve, not to be served. What an amazing God He is. So yun lang po tayo today. No? Ano yung preaching ni John the Baptist? Maganda rin pala itong bigyan ng pansin. Magsisi kayo at talikuran ng mga kasalanan nyo at magpabaptize para patawarin ng Diyos ang mga kasalanan nyo. Repentance, a call for repentance, it will never get old. Diba? Sa dami ng nagpipreach ng super grace, yung sobrang grace na lang na akala mo okay na lang magkasala, parang minsan hindi na nila napipreach yung repentance, pero Jesus and the Bible is clear. Pagsisihan ng kasalanan, talikuran ng kasalanan, hindi okay kahit kailanman yung kasalanan. Pero hindi ko sinasabing di ako nagkakasala pa rin po ako, pero dapat ayun yung effort natin gagawin, talikuran siya, make effort na lagi tayong dun tayo, yung trajectory natin papunta kay Jesus. Alright, pagsisihan natin yung kasalanan natin, makakagawa at makakagawa pero pagsisihan natin siya, ihingi natin ng tawad at i-pursue natin sumunod sa Diyos, kay Jesus, sa mga turo niya, sa mga aral niya. Yun lang po today.